to be a blessing. So, dito po sa Acts chapter 20 verse 35. So, ito yung panahon na si Pablo ay paalis na ng Ephesians. So, nagpapaalam siya sa mga tao doon. So, sabi niya dito sa chapter 35 sa verse 35, "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive." So, dito po, sinabi ni Pablo na kahit kahit na anong kakayanan natin, kung saan tayo, kung ano yung binigay na kakayahan sa atin na gift is pwede natin siyang magamit para ma-bless yung ibang tao. Ito po yung sinasabi na we are blessed having a gift from the God na hindi iba-iba naman po tayo ng gift, di ba? Yung iba may gift na may talent na kumanta, na sumayaw, na tumugtog. Yung iba naman is yung gift nila na magsalita. Yung iba is may iba pang gift. So, kahit na ano yung gift yung binigay sa'yo, alam mo naman ng Panginoon pag nagbigay sa atin, di ba? Hindi siya hindi yung enough lang. Pag nagbigay ang Panginoon, binubuhos niya, di ba? Hindi minsan higit pa sa kailangan natin. Sabi dun sa Psalms 23 na meron tong isang line na my cup overflows. So, ibig sabihin, pag nag-fill in yung Panginoon sa buhay natin, nag-uumapaw. So yung way na yun, bakit nag-uumapaw yung binibigay na blessing ng Panginoon sa atin? Kasi ang gusto niya is maging blessings din tayo sa iba. So sabi dito ni Pablo na we must help the weak. Ibig sabihin yung mga nangangailangan is tulungan natin. Dahil tayo yung nabiyayaan Ibig sabihin tayo yung may kakayanan na makatulong, na makapag-bless din sa ibang tao. Ano po bang, diba, mas gusto naman natin na tayo yung blessed kesa tayo yung nangangailangan, di ba? So, mas maganda yung feeling na nagbibigay ka kesa doon sa ikaw yung nanghihingi or ikaw yung nag-aantay ng biyaya. So, ayun, next na lang natin. Sabi naman dito sa Genesis chapter 12 verse 3, so sabi ng Lord kay Abraham na I will bless those people who bless you, but I will curse anyone who insults you. Through you, I will bless all the families of people on the earth. So, sabi dito na I will bless those people who bless you. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang magbabalik ng mga kung ano man yung mga i-share natin sa ibang tao na nangangailangan. So, kung halimbawa may isang taong nangangailangan, tinulungan mo siya or ikaw bilang blessed ka, pinagpala ka ng Panginoon, naisipan mo na i-share yung blessings na meron ka. So may mga tao kang natulungan, may tao kang halimbawa, magaling akong tumugtog ng instrument. So, ang ginawa ko, nagturo ako ng mga bata na part ng instrument. So, anong nangyari, bilang blessed ako ng isang talent na wala yung iba, so shinare ko siya. So, ang sabi ng Panginoon, I will bless those people who bless you. So kung sino yung ginamit ng Panginoon para pagpalain yung isang tao, Diyos ang bahalang magbalik sa kanya nun. So alam naman natin pag ang reward ng galing sa Panginoon, di ba? Talagang maganda at higit pa sa inaasahan natin na dahil ang nagbe-bless sa atin is yung creator natin, yung may gawa ng lahat ng
ng bagay sa mundo. So, parang walang imposible sa kanya na kung ano man yung hilingin mo. So, sabi dito sa last part, I will bless all the families through you. So sa pamamagitan mo, I will bless all the families of people on the earth. So, ibig sabihin, sa pamamagitan mo, may ginagamit talaga yung tao, yung Diyos na tao, para ma-bless yung ibang tao. Minsan kasi, hindi direktang ibinibigay sa iyo ng Panginoon yung pangangailangan mo eh. Or yung hinihingi mo sa Kanya, yung pinagpe-pray mo. May ginagamit talaga siyang ibang tao. So, kaya minsan pag may nagbibigay sa amin ng mga bagay na sabihin natin na hindi naman namin masyadong kailangan. Pero dahil nakita namin buong puso nilang binibigay yun, so tinatanggap namin and pinagpe-pray na lang namin na yung Diyos ang bahalang magbalik sa Kanya ng blessings, mas lalo pa siyang i-bless, di ba? So, sa ganung paraan, parang natutunan ko dati sa leader ko dun sa Project 8 na pag may ibang tao na gusto kang i-bless, gustong i-share yung pagpapala niya sa'yo, huwag mong tanggihan. Kasi parang pag tinanggihan mo, ibig sabihin, ayaw mo siya pagpalain ng Panginoon. So, di ba? So, doon ko natutunan na yung blessings talaga is hindi lang siya one way na parang kung wala sa Panginoon, sa isang tao na bless, tas papunta doon sa ibang tao na nangangailangan. Hindi lang siya gano'n. So, babalik din siya sa taong ginamit ng Panginoon. So, ayun po, kung hayaan lang po natin yung ibang tao na pagpalain, pero hindi naman ibig sabihin na tanggap lang tayo ng tanggap. Dadating din yung point na gagamitin tayo ng Panginoon bilang daluyan, bilang sa atin na agos yung blessings. And once na ma-feel natin yung blessings na binubuhos sa atin ng Panginoon, hayaan po natin na umagos lang siya, mag-overflow siya. And pag nag-overflow yon, yung mga tao sa paligid mo, mararamdaman din nila yung blessings na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. So, yun po. Pero, para mangyari yun, hindi naman ibig sabihin, parang hindi naman agad-agad bibless ka ng Panginoon. May mga kailangan ka rin gawin na hindi, na parang step by step siya, parang process siya. So, next natin. So, first is work hard. Next po. So, sabi dito, sa Proverbs 14:23, all hard works bring profit, but mere talk leads only to poverty. So, ibig sabihin, as long as you work hard, so may aanihin ka, pero kung puro salita ka lang at wala kang ginagawa, so lalo ka lang maghihirap. So, ayan po, dyan po dumadating yung blessings ng Panginoon, no? Kung makita niya na talagang nagsusumikap tayo, ganun din naman po dun sa binasa nating verse kanina, yung dun sa kay Paul, sa Acts 20:34 ba yun? Yung 35, pero before po nun, jump lang po tayo isang verse sa 34 na teka. Sige lang. Hindi ko pala nailagay dito. So, 20:34, sabi dito na you yourselves, you know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companion. Ibig sabihin, si Paul, nagtrabaho din siya para sa mga pangangailangan niya. Nagpursige din siya. Hindi lang siya nag-antay ng blessings. Siya po mismo nagtrabaho para dito, sabi niya dito sa 35 na, in everything I did, I show you that this kind of hard work
we must help the weak. So, siya po nagtrabaho para makatulong din siya sa mga nangangailangan, sa mga mahihina. So, yun po, na hindi lang tayo basta i-bless ng Panginoon ng walang kondisyon. So, isa po yun is yung kailangan magsikap po tayo, hard work yung kailangan natin. So, yun, ito po yung una na kailangan natin to be a blessing to others. Kailangan may hard work po tayo. So, ate pa next. Ayan. Then next po is spend wisely. So, kahit na binibless ka ng Panginoon, minsan tuloy-tuloy yung blessing ng Panginoon. Pero ang nangyayari, hindi ka marunong humawak ng mga earnings mo, ng income mo. So, ang nangyayari, walang dumadaloy. Kumbaga, puro palabas yung pera mo na ginagastos mo sa walang kabuluhan. So, hindi yun yung purpose ng Panginoon, kaya tayo binbless. Ang gusto niya is maging daluyan tayo ng pagpapala. So, sabi dito sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, ito po yung parable of talents, or yung ibang version, yung golds, bag of golds. Parang ito yung may tatlong servant na may katiwalaan ng master nila ng 1 bag, 5 bag, and 10 bags of gold. So yung iba, yung 5 bags and 10 bags ininvest nila sa negosyo, sa napalago nila. Yung pinagkatiwalaan ng 1 bag is lang siya, tinabi niya kasi natatakot siya na baka malugi or baka lalong mawala. So pagbalik ng master, parang sa kanya, na nagalit sa kanya dahil kung nilagay niya man lang sana sa bangko, at least kahit papaano tumubo, di ba? So, ibig sabihin, hindi niya na-handle ng maayos yung pinagkatiwala sa kanya na talent or gold. So, sa ganitong paraan, parang hindi siya mabuting katiwala ng Panginoon. Sabi dito sa Proverbs 10:4, chapter 10 verse 4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Ibig sabihin, hindi siya nagtrabaho. So hinayaan niya lang, tinago niya lang, binaon niya lang yung pinagkatiwala sa kanya. Tapos may i-share ko na konting anong tawag dito, tips, or parang kumbaga, nagtrabaho po kasi ako. Before ako lumipat dito, nagtrabaho po ako sa isang financial company, isang insurance company. So may mga tinuturo din po sa amin doon, parang financial literacy, kung paano maghawak ng pera ng isang tao. So kahit malaki o maliit man yung sahod mo, as long as marunong ka maghawak, marunong ka humawak ng pera, marunong kang gumastos kung ano lang yung mayroon, is ang tawag namin is magkakaroon ka ng financial freedom. So, at next po. Sabi dito, ito yung 10-10-10-70 na hatian sa earnings natin. So, first of all is, syempre yung 10%, yung tithes natin. So, unang-una po dapat yan. The next is yung savings. And yung buffer po, ito po yung parang, pag sinabing buffer, ito yung pasobra, or parang in case of emergency, may kailanganin ka. So then, 70% of ng sahod mo is ito po yung expense natin. So dito po tayo kukuha ng mga pangangailangan natin. Pagkain, pangbayad sa bills, mga grocery, so lahat po. So ito lang, yung 70% po na to, ito yung tinatawag natin na means of living. So pagka lumagpas ka sa 70%, ibig sabihin, you're living above your means. Ibig sabihin, masyado kang magastos. Yun lang po yun. At lagi po nating tatandaan na unang-una po yung tithes. Kasi ako, dati po, hindi pa ako marunong mag-tithes. Nagta-tithes po ako, pero hindi ako ganun marunong humawak ng pera. Ang nangyayari po, tinatabi ko yung tithes ko.
Or minsan nahuhuli ko siya. So anong nangyayari, habang gumagastos ako, nakita ko, nagalaw ko na pala yung tights ko. So kasi hinuli ko siya. So ang dapat po pala is, ano siya, unang-una mo siyang itatabi para hindi mo siya magagalaw. Ang next na experience ko naman, so ang nangyari, tinabi ko yung tights ko, inuna ko siya. Ang nangyari, wini-withdraw ko, tapos itatabi ko yung para sa tights. Ang nangyari naman, ang pagkakamali ko is, halimbawa, ang sahod ko is Monday or Tuesday pa lang, Sunday pa yung yung simba so hindi pa ako makakapaghulog ng tights. So ang nangyari, pagdating ng Sunday, nakakalimutan ko siyang dalhin sa simbahan. So nandun lang siya sa bahay hanggang sa mga sumunod na linggo pa, nakakalimutan ko pa rin siya. So ang nangyari, sa akin lang naman po to, ang experience ko lang po to, ang ginawa ko na lang po is, dinideposit ko na lang po agad. So pagkasahod ko, dinideposit ko, tinatransfer ko agad kay Pastor para hindi ko na siya makalimutan, hindi ko rin siya magastos. So, first na unang mababawas sa sahod ko is yung tithes talaga. So 10% po siya. So hindi naman po tayo hiningaan ng Panginoon ng higit pa sa 10%. Pero nasa inyo na po yun kung gusto nyo dagdagan. So parang pwedeng papasok sa offering natin. So hindi dun po, kung gusto natin magdagdag is pwede po siya maging offering, no? So next is yung 10% na savings. Fix din po to. So hindi rin po siya dapat nababago. So maganda po may savings po tayo. So pwedeng magamit natin to sa future na kung magkaroon tayo ng, iba may kailangan tayong pag-ipunan na business or kailangan nating mag-ipon para sa isang negosyo, pwede po natin gamitin tong savings. Pero hindi po siya pwedeng gamitin emergency fund. Dahil ang emergency fund po, anytime pwede nating magalaw yan. Dapat hiwalay rin po ang emergency fund. So, ang emergency fund po, ang definition po namin dito is 2 months to 6 months na sahod mo, na income mo. So kung halimbawa may 10,000 ka na income sa isang buwan, dapat po meron kang minimum na 20,000 to 120,000. Bakit po may emergency fund? Dahil, for example, nawalan ka ng trabaho, so syempre hindi ka naman agad magkakatrabaho. Maghahanap ka pa or pwedeng matagalan ka maghanap. So, sa 2 months na yun, may emergency fund ka, may panggastos ka. O kaya naman, nagkasakit ka. So, pwede kang kumuha dito sa emergency fund mo. So, syempre, pag nagkasakit ka, posibleng wala ka ring trabaho. Hindi ka makapagtrabaho. Gaya ng mga, syempre, mga nagta-tricycle, mga nagtitinda, yung ibang no work, no pay na kasi hindi naman kagaya sa amin na may sick leave kami. Pero yung iba po kasi wala naman. So, yun po yung emergency fund. So, pero hindi natin siya kukunin sa savings. Pwede po siya manggaling dito sa buffer. So, yung buffer, ito naman po yung pinanggagalingan ng mga sobra. So, kasi yung 70% expense, hindi naman siya talaga fixed. Minsan may mga hindi tayo inaasahang gastos. Minsan, naubusan ng gasul. So, dahil fix yung budget natin, wala tayong budget para sa gasol, ang mangyayari, masyashort tayo, baka magalaw pa natin yung savings or yung trades natin. So maganda, may buffer po tayo, may pasobra tayong pera na tinatabi. Kaya pwede rin na may nagkasakit, kailangan bumili ng gamot, so dito po tayo kukuha sa buffer. Pero kung after ng isang buwan, hindi mo nagastos itong buffer, pwede mo siyang gawing savings, pwede mo siyang gawing emergency fund, or pwede mo rin siyang gawing offering mo. So, nasa sayo na po yun. So, ito pong buffer is flexible. So, ito lang po yung parang masishare ko na how we can spend wisely. So, next slide po. So, next naman is contentment. So, karugtong to ng spend wisely. Kasi kahit naman gaano tayo i-bless ng Panginoon, kung wala tayong kakontentuhan, baliwala po, tuloy-tuloy yung gastos natin. So, ano nangyayari? Pag nabili mo na yung gusto mo, may gusto ka na naman na bagong bagay. So, ano nangyayari? Gastos na naman para sa sarili mo lang. So, ano nangyayari? Hindi ka na nagiging blessing sa iba. Binibless mo na lang yung sarili mo. Then, ano nangyayari?
baka kung makita ng Panginoon na wala kang nagiging fruit, hindi ka nagiging pagpapala sa iba, baka ang mangyari, hindi ka maging, yung sabi ng Panginoon na kukunin sa'yo kung anong meron ka. Sabi rin po yun dun sa Matthew 25, yung parable of talents. So sabi doon, Matthew 25 verse 29, to those who use well what they are given, even more will be given. So kung nagamit mo ng mabuti yung pinagkatiwala sa'yo, mas lalo ka pang pagpapalain. And they will have an abundance. So pag sinabi po natin abundance, hindi po to yung sapat lang. Pag sinabi pong abundant, ito po yung marami talaga, ito yung nag-uumapaw na pagpapala ng Panginoon. Ibig sabihin, higit pa sa pangangailangan mo. So, sabi doon, but from those who are unfaithful, even what little they have will be taken away. So kung hindi ka naging faithful doon sa paghawak mo ng pera, sa tithes mo hindi ka naging faithful, baka kung anong meron ka is lalo pang kunin ng Panginoon. So dapat po marunong tayong humawa ng pera na meron tayo. Marunong tayong makontento dahil ang tao po habang nabubuhay, patuloy po siyang mag-aspire ng bagay. Lalo na po yung tuloy-tuloy yung progression, yung technology natin. Halimbawa, nagbumili ka ng cellphone ngayon, may lumabas na bagong cellphone next year. Siyempre, gusto mo na namang mag-upgrade. So, hindi ka nakakontento sa kung anong meron ka. So, ang nangyari, gumastos ka na naman kahit yung cellphone mo wala pang 1 year. Dahil may bagong lumabas na iPhone, gusto mo updated ka. So, ang nangyari, wala kang kakontentuhan. So, ang nangyayari, yung sarili mo na lang, yung parang wala ka nang inisip kundi yung sarili mong kaligayahan. So, sabi pala dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, what makes our life really rich? We should serve God in a way that pleases Him and be happy with the things that we have. So, kung anong meron tayo, ayun, sabi ng Panginoon na maging masaya tayo and we should serve God in a way that pleases Him. Kung ano yung nakakapagpasaya sa Panginoon, hindi yung kung ano yung nakakapagpasaya sa atin. So, ayan po, malinaw naman po sa verse na to na sa ibang version nito, parang ang sabi dito na godliness is wait lang. Ano ba yung ibang version? Godliness with contentment is great gain. Yun. So, ang ganda rin po ng version dun sa NIV, sa International Version na godliness with contentment. So, makikita niyo po dun na yung pagiging maka-adjust natin with contentment, yung ano ba Tagalog ng content? Pagka-kontento. Pero parang may ibang term eh. Basta yung pagka-kontento natin at pagiging maka-adjust natin is great gain. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi na what makes our life really rich. Pag sinabing great gain, ito po yung blessings, ito yung abundance na sinasabi ng Panginoon. So, doon po manggagaling yung abundance, yung godliness with contentment. So, kasi hindi kahit anong yaman na binigay ng Panginoon sa iyo, kung wala kang kakontentuhan, hindi mo talaga mararamdaman yung kasiyahan at yung yung yaman na meron ka. Kaya sabi dito, be happy with the things that we have. So yun po, ang next naman po is allow God to use you. So dun po sa
Matthew, balik tayo sa Matthew 25 verse 29, no? Sa yung text. So ayun yung binasa ko kanina na to those who use well what they are given, even more will be given. So kung binigyan ka ng Panginoon ng isang blessing and ginamit mo to, ibig sabihin, inalaw mo yung Panginoon na gamitin ka para yung blessing na pinagkatiwala sa iyo is maging source of other blessings na pwedeng mag-manifest doon sa ibang tao. So, mangyayari, dahil hindi lang naman po monetary blessings, no? Posible din na, yun nga, sabi ko kanina, is na-bless ka na magkaroon ng talent na sa pagtugtog or sa pag-awit, ginamit mo siya para sa Panginoon. Para, sabi dun sa Timothy na, you serve with, ano sabi dun na, parang, what pleases God, di ba? Parang, you serve, parang kung ano yung makakapagpasaya sa Panginoon. So, parang ginamit mo yung talent na binigay sa'yo para mapasaya ang Panginoon. So anong nangyari? Sabi dito, even more will be given. So, lalo ka pang pagpapalain. So, dahil nagpapagamit ka, hindi lang naman dahil bless ka ng pera, makakatulong ka na sa nangangailangan. Kahit wala kang pera, makakatulong ka po sa mga nangangailangan. Hindi lang naman pwedeng nangangailangan ng spiritual advice mo, pwedeng nangangailangan ng tulong mo physical. Kung halimbawa, may isang taong nagpapatulong sa'yo dahil hindi siya marunong magkarpintero, pero ikaw may alam ka. Pero dahil binigyan ka ng ganitong knowledge ng Panginoon, so parang magagamit mo siya para makapag-bless din ng ibang tao. So parang dahil natulungan mo siya sa isang bagay na hindi niya kaya, nagkaroon siya ng something na, halimbawa, na isaayos mo yung bahay nila. So parang sa ganung way, ginamit ka ng Panginoon para pagpalain sila ng maayos na bahay, di ba? So, yun po yung sinasabi natin na hayaan mo na gamitin ka ng Panginoon. Yung mga binigay sa'yo na talento is magamit sa mabuting bagay. Hindi lang naman sa church sinasabi na gamitin ka ng Panginoon sa church. Marami pong posibleng bagay na pwedeng gamitin sa'yo ng Panginoon. So, next po is give with love. So, ito na. So, dahil blessed ka na talaga, ito na yung time na i-share mo naman. Pero, hindi lang basta share. Sabi dito, give with love. So, next po. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship and that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So malinaw naman po, sabi, I gain nothing. Kahit naman ibigay mo lahat ng pag-aari mo, pero kung walang pagmamahal sa puso mo, baliwala po, wala pong reward doon. So ang gusto ng Panginoon, pag nagbibigay tayo is bukal sa puso natin, may pagmamahal tayo sa kapwa. Hindi yung dahil napilitan lang tayo na magbigay dahil sabihin mo na hindi ko naman kailangan tong bagay na to sige, papamigay ko na lang. Pero maganda naman po yun na nagbibigay ka ng mga bagay na hindi mo kailangan. Pero ang challenge po sa atin is magbigay tayo ng may pagmamahal. Ibig sabihin, kahit kailangan mo pa or hindi yung bagay na yon, willing kang give up yun dahil mas may nangangailangan na ibang tao kaysa sa pangangailangan mo. Na pwede ka namang mabuhay nang wala tong bagay na to. Pero yung ibang tao, pag binigay mo to sa kanila, ito na yung kabuhayan nila. Ito na yung makakasustain sa kanila. Posibleng, posibleng lumang gamit mo, pero para sa kanila, bagong gamit na yon. So ibig sabihin po nun, na
we always check our hearts, our intention tuwing magbibigay tayo. Hindi lang dahil sa blines tayo ng Panginoon, then ang sasabihin na Panginoon, parang sasabihin mo sa sarili mo na parang kailangan ko ng pamigay to, kailangan ko mag-share ng blessings dahil ito yung sinabi sa Bible, parang napilitan ka na lang, pero parang masaya sa pag ginawa mo to ng may pagmamahal, masaya sa puso, masaya sa pakiramdam na yung pag-share mo ng blessing is parang, alam mo yun, parang nakatulong ka na, hindi lang dahil para mag-glorify ka, kundi pa dahil nag-glorify ang Panginoon natin. So, hindi, ang nangyayari nito, parang ito yung sinasabi na you are the light of the world. Parang ikaw, nakikita nila yung liwanag sa buhay mo at ang nag-glorify dito ay hindi ikaw kundi ang Panginoon. Kaya dapat lang makita ng mga tao na ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So, ayun po, may next pa ba? Wala na. So, yun lang po ang ma-share ko. Sana po may natutunan po kayo.